Let's open our Bible in the book of Exodus. Exodus chapter 20. Pasalamat tayo that anytime may pagwala yung mga teachers natin, may mga substitute teachers tayo, at sila ay nag-labor din today sa kanilang mga mga pinaghirapan na dapat ituro, pinag-isipan. Lord, thank you so much for your provision. Exodus chapter 20. Wow, 10 Commandments. Tapos na yung Holy Week na huli. Sa verse 1, chapter 20. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Shall we pray? Lord, again, we thank you so much for your presence. We thank you for the anointing that you've given us. Thank you, Lord, for the healing that you've given us, Lord Jesus. Sa mga kapatiran natin, may mga karamdaman, Lord, again, ay dinadala namin yan sa harapan mo, Lord Jesus, to claim healing in your most precious name, Lord Jesus. Si Sir Leo, na mister ni Sister Marian, we also pray for him sa tuloy-tuloy na pagaling, Lord Jesus. Dito sa aming lahat, Lord, thank you for your protection, yung mga kapatiran namin sa kanilang pagbalik. We pray, Lord, for their protection and good health. And for all of us, Lord, always bless your word, anoint your word, Lord Jesus, always to glorify and magnify your name. Lord, let your word always be and to edify our soul, Lord Jesus. Lord, thank you for being with us. In Jesus' name. Amen. No. So sa chapter 20, the book of Exodus, ang chapter 20, the 10 Commandments was given to Moses in Mount Sinai during their wilderness journey, yung sa ilang, yung kanilang mga biyahe dyan. The 10 Commandments was given to Moses, to the Israelites, to guide them, para bigyan sila ng guidance kung ano ang klase ng pamumuhay na mayroon sila, to give them direction about their relationship with God and with man or kanilang mga neighbors. Sa verse 1, and God said, or spake all these words, saying, I am the Lord thy God. Paglabas nila ng Egypt, andito sa wilderness journey, sa mountains of Sinai, sa Mount Sinai, ang sabi ng Diyos kay Moses, I am the Lord thy God. Ako ang Panginoon na iyong Diyos. Mayroon pa bang nagsabi na iba rito? Pero bakit sa panahon natin ngayon, biglang dumami ang Diyos, may dalawa, may tatlo, wala pang ibang libro, mga kapatid. Libo-libong relihiyon mayroon tayo ngayon sa mundo, at lahat may kanya-kanyang mga Diyos, may kanya-kanyang Diyos-Diyusan, may kanya-kanyang kaalaman tungkol sa Diyos na yan, and all were trying to have a relationship with their God. Kahit ang Diyos nila, hayop, elepante, baka, unggoy, daga, akalain mo, kumakain ka, gumagawa, mass production, gumagawa ng mga niluluto, mga pagkain, sumasalo yung mga daga, mga ipis, habang niluluto, hindi magalaw-galaw dahil baka mamaya, yung kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay, yung kung ano-ano na lang. Hindi mo mabuti na lang, hindi ganyan ang kultura natin. Na mayroon tayo, ano na yan? Sobra na yan. But Lord, thank you so much. Ultimo baka, gawin mong Diyos. Ultimo, ibang klase. But wala pang nagawang libro, mga kapatid, kagaya ng Bible na mayroon tayo ngayon.
at wala pang nakasurpass, wala pang nakalampas sa dami ng naipublish, sa dami ng mga libro na nailabas kaysa sa Biblia. No? Pero ang nakakalungkot, kung ganito siya karami ang naiproduce, every year, iba-ibang mga language, iba-ibang mga dialect, iba-ibang version ang nailabas about the Bible, ang nakakalungkot, kung ito yung pinakamaraming nailabas, yun din ang pinakakunti na may nagbabasa. No? Pero we are so privileged that we have this Bible, mga kapatid. No? Because this Bible speaks about the creation, speaks about our Creator, no, at lahat, no, until ito ang nagkukwento about our beginning and our ending, no, at wala nang iba pa. No, this is the Bible that we have right now. So I am the Lord thy God. Wala nang ibang Diyos na nagsabi rito kay Moses kung hindi siya lang. No? Siya ang Diyos na naglikha ng lahat. Siya ang Diyos na kumakausap kay Adam and Eve, no, every early in the morning. No, siya yung kausap doon. Walang ibang Diyos. No? Walang ibang nagsasabi doon na Diyos number one. Pwede ba ako naman? No, wala kang nakita doon. No, siya lang talaga. No, siya lang yung kumausap kay Noah na magsabi, gumawa ka ng arka kasi magkakaroon ng anaw, magkakaroon ng pagbaha. No, so siya ang nagbigay ng instruction na yon. Pagdating sa kay Abraham, siya ang pumili kay Abraham, Isaac and Jacob. Pagdating ni Moses, siya ang pumili kay Moses. No, after ni Moses, siya ang pumili kay David. Mga propeta, siya lahat ang pumili niyan until siya rin yung nagkatawang tao na matay sa cross, no, dahil sa atin, mga kapatid. At pagdating sa pinakadulo ng Bible natin, ano ang sabi niya? I, Jesus, no, have sent my angel, mga kapatid. No. So ito, napakaklaro ito sa atin. Walang, no, kasi mamaya makikita natin, no, wala nang ibang nagsalita doon, pero bakit ang tao pagdating sa Diyos, pagdating sa reliyon, pag-usapan na natin ang lahat, wag lang reliyon. No? Kasi pag reliyon ang pinag-usapan, ay talagang magpapatayan tayo dyan. No, nasanay kami dyan sa Bacolod, sa harapan ng simbahan ng San Sebastian. Napakalaki ng plaza. No? Yung simbahan, ang laki dyan sa Bacolod. No? Every morning, every afternoon, makikita mo dyan, nag-uusap yung mga tao, mayroong taga-gatong, taga-liyab, no, mayroong dalawang nag-uusap, no, at ang pinag-uusapan about religion, about the Word of God. No, mag-uusap silang dalawa, tapos mamaya, no, kulang na lang, magsusuntukan. No, dahil pagdating sa Diyos. Sino ang Diyos? Dalawa ba ang Diyos? Tatlo ba ang Diyos? Apat ba ang Diyos? Sino ba? No, lahat, ganon kagulo, mga kapatid. But Lord, thank you for giving us a sound mind na wala ng ibang Diyos kung hindi ikaw lang, Jesus. We praise you, Lord. We love you. Hallelujah. No. So I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt, no, out of the house of bondage. Sabi niya, ako ang Panginoon nyo, na inyong Diyos, na naglabas sa inyo, no, nagdala, palabas sa inyo sa lupa ng Ehipto, palabas sa sambahayan ng pagiging alipin. No, wala nang ibang gumawa niyan kung hindi siya lang yung Diyos na yon. No, at ang Diyos, nagpapakilala siya palagi na ako yon, wala nang iba because God hates polytheism. No. No. Ang Diyos galit na galit sa polytheism. No, ibig sabihin the belief in many gods. No, in many gods. Why? No, dito sinasabi niya lagi, I alone, I created the heaven and the earth alone. No, ako lahat ang may gawa nito. Ako, I will not share my glory to anyone. No, to another o kung sino pa man, I will not share. Ibig sabihin, siya lang talaga yon, mga kapatid, because there's only one God. No, hindi naman natin topic sige, daanan lang natin. Because God hates polytheism, the belief in many gods. Galit na galit ang Diyos dyan. No, kung siya galit na galit, bakit tayo naman ng mga tao, gusto natin maraming Diyos? Gusto natin, no, ito yung sinasabi, ang Diyos sinisimplify niya lang,
Minamadali niya lang na siya lang mag-isa, pero tayo gusto natin, dahil sa talino na akala natin mayroon tayo, no, lahat bigyan natin ng meaning. No, ang simple lang bibigyan natin. No, why? Because He is the one and only God. No, He is, no, hindi tayo polytheism, dito tayo sa monotheism. No, ibig sabihin, we are serving and we believe only in one God and His name is Jesus. No, siya lang, wala nang iba pa, mga kapatid. No. Sabi siguro ng Diyos, hindi pa kayo kontento sa akin. No, na ako lang ang isang Diyos dito at wala nang iba pa. No. That is why hindi allowed sa atin ang polygamy. No, polygamy. No. A husband of many wives. No? May 2, may 3, may 4, may 5. No? Sabi nga ng Diyos mismo, hindi ako lang ang mag-isang Diyos, wala nang iba. Kasi pag mayroong 2, may 3, may 4 na Diyos dito, patay kayong lahat. No? Kailangan, majority decision palagi. No? Pag yung isa lang, hindi uobra, kailangan ganito. Sabi niya, magulo yan. No? At ako lang ang meron dito. And imagine, no, ito yung sinasabi, no, polygamy. No, sa ibang reliyon, pwede yan. Pero sa atin, hindi pwede yan. Isang asawa pa nga lang, magulo na sa pamamahay. No? Isang partner pa lang, magulo na. Dagdagan mo pa ng 2, dagdagan mo ng 3, dagdagan mo ng 4, ay tapos ka na. Tapos sasabihin mo ang hirap at ang gulo ng buhay. No? Isa pa lang yun, magulo na. No? Pero sa isa at maganda ang samahan, you must thank you, Jesus. No? That is why thank you, Jesus. That is why hindi madali ito, mga kapatid. Sa verse 3, thou shalt have no other gods before me. No. Wag na wag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan sa harapan ko. No. We're talking about the 10 Commandments, but the title of our preaching, no, this morning, we will talk about, ang title natin is relationships. No, relationships. Because ang 10 Commandments, no, kahit malayo si Brother Roman, may nabubuo pa rin niya. No? Yan ang dala ng technology, no, kahit malayo. No, we'll talk about relationships. No? Because ang 10 Commandments, mga kapatid, the first 5, 6 to 10, makikita natin dyan, it is about relationship. Relationship, our God, kung ano ang mga dapat natin gawin, and our relationship with our neighbors or sa kapwa natin, ganun ang labas nito. Sinamarize dito sa 10 Commandments kung ano ang kanilang mga dapat gawin. No, anong nakalagay dyan? No, unang 5, makikita natin, it's all about the way kung paano ang paglilingkod natin tungkol sa Diyos. At yung susunod naman, kung paano tayo magkaroon ng maayos, matino na relasyon sa kapwa natin. Why? No, and the 10 Commandments was given to the Israelites dahil wala silang kamuang-muang kung sino ang Diyos nila, kung ano ang Diyos nila, kung anong capacity ng Diyos nila, kung ano ang kayang gawin ng Diyos nila because they were slaves in Egypt. That is why paglabas nila sa Egypt, doon pa lang sa biyahe nila, ang Diyos unti-unti na lang papakilala na ganito ako, ganito pangalan ko, ganito ang kakayanan ko, ganito ang mga dapat yung gawin. And God was trying to change their mind and their attitude kung ano ang nahugot at nakuha nila from Egypt. Because the Egypt, or the Egyptians, worship also many gods. At yon ang gustong tanggalin ng Diyos sa kanila. No, yung marami kayong Diyos, diyan kayo nang galing. Now, paglabas nyo, ako itong kukuha sa inyo, ako ang maglilid sa inyo. So, unti-unti, babaguhin ko ang inyong kaisipan na ang Diyos nila, hindi yun yung Diyos na tunay kung hindi ako. No? So, that's why paglabas nila, nagbigay na ang Diyos kung anong dapat gawin. No, dahil, no, sino yung pinaka-Diyos ng mga Egyptian? No? No. Sunday. No? No. Sunday, no. Si God, no, God Ra, no. Ra or Re, no, the God of the sun, no, yung pinanggalingan ng lahat, creation, no, my God of the moon, my God of the stars. So lahat mayroon sila niyan.
Yun ang gustong tanggalin ng Diyos paglabas nila sa Egypt para pagdating nila, makilala nila kung sino ang tunay na Diyos, mga kapatid. Yung kalendaryo natin, 360, 365 days, galing yan sa Egypt. No, yung Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday natin, lahat ng yan, may equivalent yan ng pangalan sa mga Diyos-Diyusan no, na mayroon tayo before. No, ginagamit lang natin yung Monday, yung Tuesday. Lahat ng yan, mayroon yan mga kapatid, pero gamit din natin. But God was trying to change their mind kung ano yung dati nilang kaisipan, papunta rito sa kung ano ang tama. No, at hindi madali yon sa harapan ng Diyos dahil ayaw niya na ang tao ay puwersahin. Ang gusto niya may freedom, may liberty na mamili kung ano ang dapat gawin. At yun ang gustong baguhin ng Diyos at nagbigay siya ng napakaraming mga sa pinag-aaralan natin. No, ang daming binibigay ng Diyos sa kanila. No, they have the 10 Commandments. They have all the laws they needed. But nobody fulfilled it. No. Walang naka-fulfill, walang nakatupad, walang nakasunod. No, sa lahat ng commandments na yan except Jesus Christ. No, they have dietary law. No. Tayo, anong law mayroon tayo? No, dietary law. No, we die to eat. We eat to die. No. No. Wala tayong lolo. No. No. Sila mayroong dietary law kung ano lang kanilang mga dapat kainin. No, pero ang pagkain about sa dugo, hindi yan para lang sa Kristiyano, hindi para sa Muslim, hindi para sa Hudyo. Lahat ng tao, mga kapatid, subject sila dyan. No, hindi lang yan sa kung sino mang reliyon. Because inutos yan ng Diyos dito pa lang sa panahon. Sa kay Noah pa lang, sinabi niya na yan. Wala pang reliyon doon. So ito, mga kapatid, no, they have dietary law, kung ano yung mga dapat kainin. No, andyan, yung mga four-footed beast, may mga kaliskis, may mga wala. Lahat kung ano ang nararapat. No, wala tayo niyan sa atin because we are Gentiles, lahat pwede. May balot, may dinuguan, may ano pa ba? No, lahat pwede. No, lahat ng bawal pwede. O, saka na lang, ano yung sinasabi ng mga manginginom? No, hanggat walang latay ang atay, tuloy ang tagay. Ano? No? Tuloy lang, brother. Gumagana pa. No, gumagana pa. Sige, tuloy lang. Wala pang latay. No. Pero pag tinamaan na, sino ang sisisihin? Yung kapitbahay na mangkukulam. No. No. Oh, nabarang ako, nakulam ako. Anong nakulam? Araw-araw, lambanog, araw-araw, whiskey, araw-araw, tanduay, gin, lahat. Tapos nung nagkasakit, sisihin mo na ang Diyos ay pabaya. No? Anong pabaya? Ikaw ang pabaya. No? Tapos pag andyan na sa gilid, sino ang mamumroblema? Yung mahal mo sa buhay na andyan din sa bahay. No? Hindi, wala kayong pakialam sa akin. Gusto ko ito. No? Wala naman sana ang problema kasi gusto mo yan. Pero siguraduhin mo sana na bago ka mamatay, wala ka dito sa loob ng pamamahay. No. Dahil pag nangyari yan, lahat problema nung tao na andun sa loob. Ang problema, kabaong, bayaran sa hospital, lahat. Pero hanggat may lakas pa, hindi mo masabihan. No. Hindi mo mapangaralan. Mabuti sana kung sasabihin niya, gusto ko lahat ng ito, pag ako namatay, no, andyan yung milyones. No, ay kahit sino tatanggapin ka. No. No. Kahit lahat. Pero yung ang maiiwan mo lahat kautangan. No, ay walang tatanggap sa iyo. No. No, ganon tayo mga kapatid. No, ganon tayo katigas. No, they have the dietary law, they have the moral law, they have the civil law. No, lahat mayroon sila niyan. They have the ceremonial law. Sa ceremonial law, andito yung sacrifices. Andito yung mga offerings, peace offerings, meat offerings, trespass offerings. Lahat ng klase ng offering, andyan yan. No, they have all the laws they needed. Andyan ang law ng tithes and offering. No, andyan din makikita yan. And I believe na lahat tayo nagbibigay ng tithes and offerings. No. And again, no, let us be fair with God. No. Why? We always pray to God. No. We always ask God. We always seek God. No. Lahat ng petition, lahat ng request natin, request for healing,
request sa mga negosyo na kailangan umasenso, i-bless mo, Lord. Isa sa trabaho namin na kami ay umasenso, Lord, na kami ay ma-promote, tumaas ang sweldo, no, sa iba pang mga bagay, mga transaksyones na matapos at maglago. No, lahat dinadala natin sa harapan ng Panginoon at siya gumagawa ng paraan na lahat ng yan ay mapunta ang favor sa atin. At pag nakuha na natin, ano ang parte ng Diyos? Lord, akin na lahat ng ito. No, nakakalimutan natin bigla. Pero sinong gumawa lahat ng paraan? Siya. Pero yung parte na para sa Kanya, Lord, no, pag siya walang, hindi nagdadalawang isip, pag yung bagay para sa atin, para sa atin. Pero nung nahawakan na natin, lahat ng klase ng pag-iisip, para kang ikakasal. No, you think a million times. Kung tama ba itong papasukin mo o hindi? Tama ba ito o hindi? No, parang gano'n na yung isip mo sa tithes and offering, bibitawan ko ba ito, Lord, o hindi? No, bago bitawan, yung barya na bilog, pag bitaw mo, piga na, yupi na. No, talagang. No, sa sobrang higpit. No, we should not do that, mga kapatid. Let us be fair with God. Lahat siya ang gumagawa niyan sa atin. At pag ang mga bagay na hinahangad natin ay nasa kamay na natin, again, unahin natin ang Diyos natin. No. No, hindi yan dahil sa we need more money. Hindi ganon. No. This is the Word of God. No, ito lang ang gusto nating mangyari. Why? Pag hindi naman natin ginawa yan, hindi tayo nananakot dito, pero tayo rin ang mahihirapan. No, kasi pag yan lahat, pag ang Diyos ang nagpiga ng kanyang bulsa, at sasabihin niya, hindi ko pakakawalan to. No, kahit anong gawin mo, kahit anong transaction ang gusto mong gawin, hindi ko pakakawalan to. Tingnan natin kung kaya mo. No, tapos, mapasukan ka pa ng biglang may magkasakit sa kamag-anak, biglang may ganito, 200,000, 300,000, inipon mo ng ilang taon, ibayad mo lang ng ilang segundo doon sa cashier ng ospital. Why? Devourer. Again, they have all that kinds of law, sacrifices and offerings, mayroon sila lahat yan, mga kapatid. Pero ang problema ng batas, the law or the letter, kill it. The law, no, or batas, andyan lahat nakasulat, ganito ang gawin mo, ganito, ganyan, don't do this, don't do that, ganyan lahat, hindi pwede. So anong nangyari? No, the letter, kill it. No, lalong nakasama sa kanila. But the Spirit, give it life. And that is the Holy Ghost that God has given us. No, there is no need for the law. Hindi na kailangan ng batas, mga kapatid, kung ang tao ay honest. No. If people are honest, there's no need for the law. No. If people are real or real, no, hindi na nila kailangan ng batas, natin ng batas. If people are true, humble, obedient, hindi sakim, hindi na natin kailangan ng batas. No, pero kabaliktaran ang nangyayari. No, dati ang ginawa ni Chairman Bayani Fernando, nilagyan niya yung mga pedestrian. No, dati kasi yung mga harang dyan, walang harang yan. Warning signs lang. No, kahit saan pwede kang dumaan. Ang unang nilagay, no, tumawid sa tamang tawiran. No, hindi epektibo. No. Nilagyan, hindi tawiran dito. Hindi pa rin umubra. No. Bawal tumawid dito. No. Wala pa rin. No. Bawal tumawid dito, nakakamatay dito. No. Hindi pa rin sununod. No. May namatay na dito. Nakita natin, nandyan, di ba, marami? Lalo na sa EDSA. No. May namatay na rito. No. Hindi pa rin umubra. No. Marami nang namatay dito. No. Wala pa rin. No. Yung pinakahuli siguro, ikaw nang susunod dito. No. Pa ganun. No. No. Why? No. A very simple instruction and yet hindi natin masunod. No. No. Hindi natin kaya, mga kapatid. No. No. We come to church. No. So, thou shalt have no other gods before me, sa verse 3. No. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan sa harapan ko. Talaga naman. No. Siya lahat ang gumawa. No. Sa atin, tapos gagawa pa tayo ng ibang Diyos-Diyusan, gaano ka-insulto yan sa harapan ng Diyos natin. Thou shalt not make unto thee any graven image
wag tayong gagawa ng kahit ano pa mang mga imahe na tayo ang lilikha, tayo ang maghuhubog, no, or any likeness or kapareho ng mga bagay, no, na andoon sa langit o sa itaas or sa silong ng langit, or that is in the earth beneath, sa ilalim ng lupa, or that is in the water under the earth, or andoon sa katubigan sa ilalim ng lupa. Thou shalt not bow down thyself to them. Galing ba tayo dyan? Galing tayo dyan. No. No. At ang Diyos-Diyosan ngayon, hindi lang mga, kasi nung panahon nila, puro ganito lang eh. Gagawa ka ng rebulto, gagawa ka ng statwa, gagawa ka ng kung ano pa man. No. Pero sa time natin ngayon, marami na. No. Even our cellphone can be our God. No. Sa mga kabataan. No. Ano nga ang biruan nila dyan? No, pag ang magulang daw may iuutos dahil sa cellphone, ang mga anak nagiging ibon. Wait. No, wait. No. Nak, ugasan mo na yung pinggan. Ma, wait. No. Pero pag ang mga anak daw may kailangan, nagiging baka. Ma. Korne, ano? No. Pero totoo, ano? Dahil sa cellphone na yan. No. Ayan, marami tayong mga teachers dito. No. Yung simpleng spelling, hindi na ma-spell. No. Dahil sinishortcut lahat. No. Wala nang, no, kakausapin mo, nagsasalita, pero hindi nakatingin sa'yo. No. No. Habang nag-oo, nag-okay, nagsasagot, pero naka ganun doon. Oo, ma. No. Oo, tay. No, ay mamaya na, tay. No. Yon ang realidad sa ngayon, mga kapatid. Our cellphone can be our God. At ang pinakamalala at wala pang nakasurpas, no, yung sarili natin. Yon ang pinaka-Diyos natin, mga kapatid. Thou shalt not make, as a verse 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am a jealous God. No, ako ay mapanibughuin. Ako ay siloso na Diyos. May right ba siya? Yes. Visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. So tayo mamili. No, kung tayo ng mga tao galit sa Diyos na ito, no, sabi niya, sige, no, kung galit kayo sa akin, galit din ako sa inyo. Ang problema, wala ka na rito sa mundo. From the third to the fourth generation, ang galit ko andun pa. No? Yun yung kanyang sinasabi. No? Why? Because He has the right to be jealous or get jealous. Ang Diyos natin, why, mga kapatid? No, siya lahat ang may gawa. Sa lahat ng relasyon natin dito sa mundo, mga kapatid, kung gaano man tayo kabuti sa ating asawa, gaano man tayo kabuti sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga binan, sa ating hipag, o kung sino-sino pa man, kaibigan, kung gaano man kaganda ang relasyon na yan, lahat ng yan, iwan natin pag namatay tayo. No. Pero ang relasyon natin sa Diyos, this will bring us into eternity. No. Ito lang ang relasyon, mga kapatid, no, na magdadala sa atin into eternity at wala ng iba pa. That is why napakaraming relasyon mayroon sa mundo. Pero ang dapat nating asikasuhin, ang pinakarelasyon natin sa Diyos. Why? Sabi ko nga kanina, lahat ng yan, lahat ng klase ng relasyon, mabuti man o masama, iwan natin yan dito sa mundo. Pero ang relasyon natin sa Diyos, mamatay man tayo into eternity, either damnation or sa kabutihan man, yon ang dadalhin natin na klase ng relasyon. No, at wala ng iba pa. At ang malungkot, dahil maraming mga tao na ang focus lang palagi ay kung ano ang mayroon dito, hindi sila nag-iisip kung after ba nito, pag namatay ako. Kasi no, sabi nga nila Paul dyan, no, sa Bible natin, no, pag may nawala, sabi niya, okay, no, malungkot ka for a time. Pero pag alam mo na siya ay, no, alam natin kung ano ang kanyang kahinatnan, time will come, nakasunod ng Word of God, nagpatuloy, alam natin yan, comfort for all of us. But again, mga kapatid, no, yung ganitong klaseng relasyon, huwag nang itaas ang kamay. Bago nakarating sa church kanina, sinong nagkasamaan ng loob? No?
No? Wala akong kamuang-muang dyan. No? Yung bago umalis ng bahay, nagsasagutan muna. Ano? Pag tayo hindi na nagmumura, kahit maipit man ang kamay, ang daliri natin sa kanto ng pintuan, pag hindi tayo nagmumura, hindi natin magagawa yan. Pero pag hindi pa yan nawala sa mga bibig natin, pag naipit ka ngayon dyan, lalabas yan. No, ibig sabihin, hindi pa yan nawala sa sistema natin. No, at nangyayari pa naman yan minsan, ay talaga namang malutong. Brother, pasensya ka na, hindi kasi talaga. No, hindi ibig sabihin, andyan pa yan sa bibig mo. No, hindi pa yan nawawala. No. But we have our own relationship with God. We also have our own relationship with our brethren, mga kapatid. No, we come to church, hindi lang dahil kay Jesus. No. Hindi tayo pumupunta sa church dahil gusto lang natin i-maintain ang magandang relationship kay Jesus. But with others, wala tayong magandang relationship. Hindi po pwede yun. No. Why? The Ten Commandments. Anong sabi ng Ten Commandments? Relationship with God and relationship with man. In favor with God and in favor with man. Hindi pwedeng sabihin, kahit wala akong kaibigan, kahit wala akong kakilala, basta pagdating ko sa church, Diyos lang talaga ako, Lord, sa'yo lang talaga. Ano ka? No. No. E di sana hindi na nag-establish ang Diyos ng first church, which is at the Pentecost, no, doon sa upper room, that is the first church, no, doon lahat, hindi na sana nag-institute, nag-establish ang Diyos ng simbahan kung hindi natin kailangan ng isa't isa. No? Pero hindi natin yan maialis sa sarili natin. We come to church because of our God and because of others. No, hindi pwedeng, Lord, ang punta ko lang sa church, ikaw lang talaga. No, hindi pwedeng ganun. No, always dalawa yon. We minister to our God and we minister to others. No, yun ang punta natin, mga kapatid. Dahil kung hindi importante ang church, sabi ko nga kanina, bakit pa siya nagpatayo ng simbahan? No. Yes, we are the church because we are called out. Tayo ay mga tinawag. Isa-isa sa atin ay tinawag at nung tinipon tayo, hindi siya tatawag ng disciples, ng apostles, no, kung hindi na kailangan yun. Hindi natin kailangan ng samahan ng kongregasyon. Ang kailangan lang, lahat kayo lapit sa akin. Bakit pa siya nagpatayo ng tabernacle? No, for what purpose? No, for gathering. No. And we have this, mga kapatid, yan ang purpose ng Diyos natin. No, that is why we always come to church. Binabalanse natin yan, mga kapatid. As we wait for the rapture, we must establish a good relationship, harmonious relationship with our God and with our brethren. Bakit maraming relasyon ang nasisira? Relasyon ng mag-asawa, nasisira. Relasyon ng magkaibigan, nasisira. Relasyon ng magkapatid, nasisira. Relasyon ng magka-office mate, nasisira. Relasyon ng kung ano-ano pa, nasisira. Why? Because of words. No. Nasisira ang relasyon. Dahil sa alin? Sa bibig natin. No. Kaya pabiro ako kanina, nung pag-alis ba natin ng bahay, may mga ganong sitwasyon. Aalis ka na lamang, hinahabol ka pa ng mga salita na hindi mo dapat marinig. No? Why? Relationship. Broken relationship. No, saan nag-uumpisa yan, mga kapatid? Sa mga estudyante natin, what is the smallest unit of our society? No? Family. Family, church, school, no? Pamilya. Kung ang loob ng pamamahay ay magulo, no? Nanay, tatay, sigawan ng sigawan, no? Ginawa ng almusal, no? Ginawa ng dessert, ang mga murahan, ginawa ng dessert ang mga sigawan sa loob ng pamamahay. Mayroon kang mga anak, huwag kang magtaka kung paglaki ng mga anak mo, kahit huwag mo pang palakihin, no? Kahit dito pa lang, huwag kang magtaka kung yan malutong magmura. At huwag mong sasabihin, anak, kanino ka nagmana? Nay, alangan naman sa kapitbahay. No, kanino ka natuto? Huwag mong pagalitan ng anak mo. No, bakit siya natutong magmura? No, ang masuhin mo yung sarili mo. No, dahil ang bata, no, wala yang kokopyahan kung hindi kung sino yung kasama niya palagi.
no, kung sino andoon sa loob ng pamamahay because doon lahat nag-uumpisa, mga kapatid, no, sa loob ng pamamahay natin. In the homes. Diyan yan nag-uumpisa. Mga relasyon na nasisira. Why? No? Every year, napakarami ang nagpapakasal. Pero sumusobra ang nag-a-apply ng annulment. No? Every year. Why? No? Dahil nga sa bibig. No, hindi pala tayo match. No, hindi pala tayo compatible. No, hindi pala tayo soulmate, hindi tayo tumpak. Bago maka-decide na maghiwalay, may bit-bit na. No. Sino ang collateral damage? Yung bata. No, paglaki ng bata ngayon, gulong-gulo sa buhay kung anong dapat gawin. Sino ang may kasalanan? Yung bata? Hindi, ang magulang. No, at marami yan dyan, mga kapatid. Why? No, broken relationships, mga sira-sirang mga relasyon. No, but Lord, we are so thankful, no, because maraming nakaranas sa atin yan. Pero nung pumunta tayo sa lugar na ito, unti-unti inaayos ng Diyos lahat ng ito, mga kapatid. No, kung paano tayo magkaroon ng magandang relationship. No, kung sa labas nasanay tayo na malutong magmura, masakit magsalita, again, no, pagdating natin dito sa church, God has given us the Holy Ghost. Anong purpose ng Holy Ghost? To remind us, to comfort us, to teach us kung anong dapat gawin. No? Pagdating mo rito, why? Ano lang hindi kayang gawin ng Diyos? Yung baguhin tayo. No. No. Kaya niya tayong baguhin kung gugustuhin niya. Pero pinapaubaya niya yan sa atin. No, yung bagay na yan. At tayo ang magbabago niyan, especially our attitude, our characters, pagdating sa ibang tao, pagdating sa Diyos natin. Kasi hindi pwedeng sa Diyos lang tayo lagi, wala tayo sa kapwa natin. You are a hypocrite. No. You are part or member of the Pharisee group and Sadducees group. No. Pero kung masyado ka namang mabango sa tao, wala kang pakialam sa Diyos, you are a politician. No. No. You are Herod. Ganon ang labas natin, mga kapatid. But God is always doing to fix that broken marriages, broken relationships. Pagdating natin dito sa church, mga problema ng mag-asawa, problema ng magulang sa anak, problema ng anak sa magulang, mga magkakapatid, because of the Word of God, lahat ng yan pinaplansya ng Diyos natin. No, why? No, sa lahat ng reliyon, mga kapatid, kanya-kanyang reliyon tayo, may Muslim, lahat napakarami, pero ano ang pinagkaiba natin? No, dito sa relasyon natin sa Diyos. Kasi pwede nating sabihin, okay, no, pare-pareho lang tayo lahat, but without the right relationship with our God, mga kapatid, ay ibahin natin ito. But and again, it all started in the homes. No, sa mga kabahayan natin, no, wag nating gawin na normal na lang ang nagmumurahan sa loob ng pamamahay. No, yung pagsasabihan, ano, tapos ka na? Tapos ka na sa sinasabi mong masasakit na salita sa akin? Ano? Ako naman! No? Sige, ikaw naman. No? Ano mo lang? No, ikaw naman. No? Dati meron yan, nakalain mo. No? No? Preacher pa nga yung lalaki. No? Nagpipreach pa. No? Pero ginagawa niyang punching bag yung kanyang misis. No? No? Pero nung niligawan mo, lahat na lang ng panunuyo, lahat ng ano kaya mo, and I believe wala dito yan, mga kapatid, ha? Pag mayroon dito yan, no, lapitan nyo lang ako. No? Why? Hindi dapat yun. Brother, galit na galit ako. Abay, magalit ka lang. Be ye angry but sin not. No, isipin mo nung nangligaw ka. No? Okay ang trato mo, pero ngayon, ganun ang gagawin mo. Hindi ko alam, pero hindi dapat ganun ang ganyang klaseng relationship. Yung murahan sa loob, wag nating gawang ordinary yan. Ha? Yung sakitan ng mga salita,
between sa mag-asawa, wag nating gawing ordinary. Yung masasakit na salita in between sa magulang, sa anak, wag nating gawing normal. No, dahil hindi talaga nararapat yan. No, we must love one another, respect one another. No, dahil hindi tayo mga hypocrites, hindi tayo mga politician. No, ang daming mga dapat ayusin, and because of the Word of God, dito tayo sumusunod, dito tayo nakasalalay mga kapatid kung anong dapat at klase ng pamumuhay na dapat nating gawin. No. Andyan maraming mga, again, relasyon na sira. Lahat ng yan, umpisa sa words. No. Wala akong kakayanan, brother, na magsalita. No, kaya dito na lang ako sa cellphone magsalita. No, so cellphone ang gagamitin ngayon. No, dahil wala ka, i-post mo na lang ng i-post para makita ng lahat. No, it's not good. No, hindi maganda yan. Dahil baka mamaya, okay na kayong dalawa, lahat ng nakarating na mga naabot ng iyong mensahe, sila hindi pa nakamove on, kayong dalawa, nakita nila, nagyayakapan na naman kayo sa post nyo. Para okay na naman. No. But shall we pray, can we clap our hands to Jesus? No. Marami mga kapatid, no? Mga relasyon sa opisina, relasyon between the boss and the employee. No? Hindi ibig sabihin na pag tayo ay boss, lahat ng masasakit na salita, pag tayo nagalit, pag nagkamali yung empleyado natin, no, we don't have the right na kung ano-ano na lang ang sasabihin. No? Why? Tao din yan sila. No? Hindi ba natin alam? Kamag-anak lang namin eh. No, sa tamis ng dila, kinatay. No? Kinatay ng kanyang empleyado. No, tinadtad. Why? Magaling yung bibig eh. No? The more that we have position, we have, no, kung ano man mayroong kapangyarihan tayo, the more that we must get humble. No. The more na mas lalo pa nating hawakan ang ating mga bibig, dahil pag ito nabitawan na natin, no, and again, no, wag nating talaga ugaliin itong why, no, mamamatay na lang tayo, ito yung sinasabi, na maraming namatay. No, anong kinakatakutan ng iba? Namamatay sila, nawala daw aatin sa libing. No, why? Dahil sa sama ng ugali. No, may nakita tayo niyan, namatay ka na, anong comment? Dapat lang sa kanya yon. Sa pangit ng ugali niya. No, mayroong mga ganon. No, sa probinsya, marami yan. Pag ikaw namatay, hindi ako a-attend. Sa sama ng ugali mo. But again, mga kapatid, kung tayo open-minded sa business, kung paano tayo kumita, again, kailangan open-minded tayo sa Word of God. No, dito sa salita ng Diyos, kung anong dapat baguhin natin. No, kung tayo naman ay open-minded. No, ibig sabihin, dito mali ako. O sige, I will do my best to change it. Na sikasuhin ko yan, ayusin ko yan. No, doon tayo maging open-minded. No, hindi ibig sabihin, may edad na tayo, o bata ka pa, o ano pa man. No, hanggat andyan ang Word of God, we have the chance, no, to renew. We have the chance to change it. We have the chance na kailangan gawin. Why? Because we must establish a good relationship. No, hindi ibig sabihin, mga kapatid, no, itong dila natin kasi na ito, ay talagang fire at will. No? Pag tayo nagalit, iba-iba pa tayo ng temperaments. No? Mayroong mga temperaments, pag nagalit, timitikom lang, yung talaga. Mayroon naman pag nagalit, fire at will, may mga bomba, may nuclear bomb, may kung ano na lang ang ibabagsak sa'yo. Pag galit, kung sino ang lahat ng nandun sa paligid, sabog. Pag gano'n ang nangyari, lahat yun. Anong nangyari pag lahat? Dispersion na. No? Lahat nag-disperse na lahat. No? Pag gano'n ang mangyari, but again, once we have said it, pag yan nabitawan na natin, no, magsabi ka man ng sorry, I love you, yung lamat na sakit ng salita, hindi yan basta-basta mga kalimutan. No. Even with the Holy Ghost. Kahit may Holy Ghost pa tayo mga kapatid. No, and if we need to change it, we must change it. No. A happy wife, happy husband. No. No. Or
Or happy husband, happy wife. Ano bang tama doon? No? Tama pareho. Both. No? No. Why? Sinasabi nga nila, pag masaya ang misis mo, ibig sabihin masaya yung mister. No, pag masaya ang mister mo, dapat lang na masaya ang misis. No. At sa loob ng pamamahay, again, walang kompetisyon. We are talking about relationship. No. Sa loob ng pamamahay, kayo pa lang na mag-asawa, wala pa kayong mga anak. Again, sa dalawa sa inyo, walang kompetisyon. Hindi kompetisyon kung sino ang malaki ang sweldo. Kung sino ang malaki ang sweldo, siya ang magmamando ng lahat. No! No. Ay, ba't naghanap ka pa ng partner? No? Dapat di ka na naghanap ng partner. No? No? Ako lalaki dito. No? Ako ang masusunod. No. Hindi pwedeng ganun. Saan mo nakuha ang prinsipyo yan? No, hindi pwedeng ganun. Idaan mo na lang sa palalaki-lalaki. No? Paano kung tulog ka, katayin ka ng misis mo? No? No? Babantayan ka lang pag napuno yan. No? Ibig sabihin, mga kapatid, balance lahat. No, give and take relationship. Huwag nating umpisahan sa pasakitan ng mga salita. No? And again, no, kung tayo may mga partner dito sa church, no, ginagamit dito sa kung saan mang ministry, kung tayo ang partner niyan, 101% we must support it. No, suportahan natin yan. No, kung ano man ang kanyang ministry na naibibigay sa church, kahit sa nagwawalis-walis, Han, sweetheart, gustong pumunta sa church. Anong gagawin mo sa church? Magwawalis-walis lang kasi baka nakalimutan nilang magwalis sa compound. No? No. Ay, wag na, magwawalis ka lang naman pala. Sayang ang pamasahe, sayang ang oras mo. Mag-text ka na lang sa kanila na sila na magwalis kasi nakalimutan nila. No? No. No. Pag ano ang direksyon yan? No. No. Suportahan mo. Suportahan natin. Sige, yun ba? Why? Anong gusto mo? No. Ayaw mong makitang ganon. Anong gusto mo? Paatras? No, paatras. Pag umatras yan siya sa paglilingkod sa Diyos, pag siya nawala ng gana sa Diyos, damay ka. No. Gulo ang pamilya. No. No. Dito natin hatakin palagi, papunta sa church. No. Dito mga kapatid, papunta sa church. No. Huwag nating hatakin dahil lang sa mga pangarap natin. No. Success takes time. No, ang success hindi minamadali. No. If you want kotse, just wait for it. No, success takes time, takes effort, takes intelligence, and takes focus. No, huwag nating madaliin lahat ang bagay na yan na dumarating sa punto dahil sa kakahanap natin ng pera na ang pagmamahal natin sa Diyos mapalayo na. No? Yung bang kagaya dati, Lord, I'm very close to you. Kasi lahat ngayon, ng moment ko, lahat ng needs ko, hinahanap ko sa iyo, gusto ko masagot mo. Now, close ka sa Diyos. Nung nakuha na natin, ano ang mangyari? Now that you have that kind of work, maganda ng trabaho, ngayon, marami ka ng reason na hindi makapunta sa church. Malungkot, di ba? Why? Nakuha nga natin ang mga bagay na ito, nasira naman ang relasyon natin sa Diyos. No? Yung dating wala ka, andito ka lagi sa church. But now that you have, andan ng mga bagay na yan, ngayon hindi ka na mahagilap, no? Kasi busy ka na sa focus mo na magkaroon ng lahat ng bagay na ito. Tandaan natin mga kapatid, no, the blessing of the Lord, it make it rich. No, but He added no sorrow with it. No, lahat ng bagay binibigay sa atin ng Diyos dahil natutuwa siya, responsible siya na gawin yan para sa atin dahil ang gusto niya, masaya ang relationship natin sa Kanya. But again, we must be fair with God. Maging patas lang tayo sa Diyos natin, mga kapatid, na kung ano ang dapat at para sa Kanya, ibalik natin. No, vice versa. Gawin natin, mga kapatid. Why? No, it is very unfair to our God, mga kapatid. No, in life, we must surround ourselves or yourself with people who talk about projects. No, who talk about plans. No, who talk about business. Who talk about success, about dreams, about goals. No, yun yung mga tao na dapat nating samahan every day. No.
No? Kasi pag ganun ang usapan, ay maganda yun. No, may future. May iniisip. No? Huwag tayong sumama dito sa klase ng mga tao na laging negative, laging fearful, matatakutin, lazy people. Huwag tayong dyan kasi maya-maya madamay na tayo dyan. No, if you want success, we need effort, we need time, we need intelligence, we need focus. No, at again, mga kapatid, kung anuman ang relationship natin dito sa Diyos, anong gusto nating mangyari, dito palagi. No, hatakin natin yung partner, yung mahal natin sa buhay. Kung gusto natin na maayos ang kanyang buhay, ang hatak natin palagi dito. No, huwag nating konsintihin. No, huwag nating, sige, okay lang kasi maraming pera dyan. No, okay lang na wala ka muna. No, paano kung lahat tayo ganyan ang prinsipyo? No, wala si Brother Norman kasi may transaction na milyones ngayon. Wala si Brother Vince kasi may bilyones na transaction naman. Di big time na yung church natin. No? Pero lahat tayo, giba ang relationship. Sa harapan ng Diyos natin, dahil sa alin? Dahil sa mga, dito tayo nakafocus palagi. Greener pasture na hindi kayang ibigay ng Diyos natin na madaliin. No? Para bang akala natin, laging in good health tayo. Paano kung sa tindi ng pagsisikap natin, i-allow ng Diyos na bigla tayong magkasakit? No? Ano ang mangyari sa lahat ng pinaghirapan natin? No, and time will come, lahat ng ito ay iiwan natin. No. So, paano napunta? No? Iniwan mo na lahat, masaya yung kamag-anak na naiwan. No? Tapos tayo may atraso pa sa Diyos natin. No, yun ang malala at masakit. No. Why? Broken relationship. Say, praise the Lord. No, God said, or Jesus said, if you love me, keep my commandments. No. So, kaya galit na galit ang Diyos sa mga Pariseo, mga Sadducees, dahil ang tatamis ng kanilang mga dila, pero ang sabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo sinusunod ang Word of God. No, hanggang bibig lang. Pero ang sabi niya, if you love me, keep my commandments. No, ito ang hindi madali, but we are always trying na Lord, mahal ka namin, gusto naming sundin ang Word of God, kung ano ang nararapat, and we know our flaws. Tama ba yan? We know lahat tayo hindi perfecto rito. No, pag may nasabi tayong sa palagay natin, naka-offend sa ating kapwa, pag na-realize mo na masakit yung sinabi mo o natin, pasimplihan mo na lang. Kasi makikita mo naman yung itsura ng kapatiran natin Parang na-offend ko No. Pag naka-realize ka niyan, after 2 days or 3 days, pagdating ng Wednesday o Sunday, pasimplihan mo na lang. Brother, sister, parang masakit yung nasabi ko. I'm very sorry, mali ako doon. With all sincerity and honesty, why? Hindi ako kailangan mag-sorry. Dapat lang sa kanya yon. Ba't ako kailangan mag-sorry? Talagang mali naman siya Pag ano nang mangyari again, kung lahat tayo ganito sa church. Ikaw, sinabihan mo ko ng masama kanina, mamaya babantayan kita. Pag nagkamali ka ng konti, titirahin din kita. Anong klaseng relationship mayroon tayo dito sa church? Pag ganun ang mangyari. Pagdating ni Jesus, asan ang dugo? Lord, ang dugo. Anong nangyari sa dugo ko? Lord, yung dugo mo na nalasaw na, natunaw na. Hindi umubra ang dugo mo sa ugali namin, Lord Jesus. Hindi umubra. Your blood is much more thinner than our blood. Hindi thicker, thinner. Because of our pride. Sa verse 6, sa Exodus, tapusin natin to mga kapatid. Verse 6, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thank you, Lord Jesus. Showing mercy. Nagpapakita ang Diyos ng kanyang awa o mercy sa libu-libong mga tao na nagmamahal sa Kanya
at sumusunod sa kanyang mga kautusan. No? So dalawa lang yan. Severity or goodness of God. No? Pag ang Diyos nagalit, sobra-sobra. Pag ang Diyos nagkaroon ng favor, na tayo ng favor sa Kanya, ang mercy niya andyan, no, napaka-bless natin and privilege, mga kapatid. Verse 7, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. No? So, every time we worship, sumisigaw tayo, hallelujah, praise the Lord, in our prayers lahat, but we will never take the name of our Lord, of our God in vain. Sa mga walang kabuluhan, mga expression na walang kakwenta-kwenta, wag nating gamitin ang salita ng Diyos o wag nating gamitin yung kanyang pangalan dahil hindi magugustuhan ng Diyos natin yan, mga kapatid. No? Verse 8, Remember the Sabbath day to keep it holy. No, remember, so ito yung ginagawa natin, remember the Sabbath day, ibig sabihin, to mark in the mind. No, we have the Sabbath day, we have this weekly Sabbath day, no, on a Sunday. This is still part of our relationship with our God. No, Sabbath day to keep it holy. So sa atin mga kapatid, ito ay Sunday. No? So sabi niya, we must mark it, markahan natin that every Sunday, every time we have services sa ibang lugar, iba rin ang kanilang mga services, ibang reliyon, iba rin ang araw ng kanilang services. But again, they have also their Sabbath day at tayo naman, why? Bakit natin ginagawa ito? To maintain our relationship with God. No. Sino bang may gusto ng long distance relationship? No. Pakasal tayong dalawa dahil mahal natin ang isa't isa. No. Tapos biglang lilipad yung isa. Ang paano kung may naiwan pa rito? No. Lilipad ang isa, may naiwan dito, we love each other, nagpakasal pa kayo. No. Yung pala, ganun lang naman ang mangyayari. Gugustuhin ba ng Diyos natin that once a year lang tayo magpapakita sa Kanya, once a year? Anong klaseng relasyon yan? No? Tapos sasabihin mo, I really love you, mahal talaga kita. No! Walang pagmamahal na ganon. No. Love will sacrifice. No. Sa ating mga kabataan, ngayon pa lang dapat matuto na kayo or makaranas kayo on how to sacrifice. No. Umpisa yan sa loob ng pamamahay. Sacrifice on little things. No, yung bang mga bagay na hindi lahat entitled ka na makuha mo. No. Na akala mo lahat pwede mong kunin, hindi ganun. Why? We must learn how to sacrifice. No, kasi pag hindi natin at hindi tayo nakaranas ng ganong mga bagay, paglaki natin, hindi tayo magagamit, hindi tayo maaasahan, pero wisyo tayo sa ibang tao. Why? Hindi natin natutunan na mag-sacrifice. No, yung bang matuto kang magano, sige. No, kahit ayaw kong bitawan ito dahil mas importante na sumunod, o sige. No, pero kung hindi natin naranasan yan, simple things, no, saan mag-uumpisa yan? Andyan sa pamamahay natin. Mga bagay na napakasimple lang, pero pag hindi natin na-practice yan, no, hindi natin magawa yan. No. No, pag sumakay tayo ng jeep dyan, no, walang sukli yung driver, may sukli ka dapat na piso, 2 piso. No. Kuya, napakasama mo! No, napakasinungaling mo, hindi mo binalik ang sukli ko! No. Blessed are ye. We who are not easily offended in me. No? No? Ibig sabihin, mga kapatid, no? No? Tapos sasabihin mo, may Holy Ghost ka, may Diyos ka, you are baptized in the most precious name of Jesus, I pity my name in your hand. No? Sa 2 piso, 20 pesos, no? Sa taxi natin dyan o sa Grab, no, pag honestly sasabihin ng driver, sir, wala akong sukli na 50 o ganito, no, o 20. Wag ka nang makipag-away, ibigay mo na. No, kasi pag binigay mo yan, tingnan mo yung itsura ng driver. Kung anong klaseng kaligayahan ang naibigay natin. No, pero subukan mong awayin, pagbaba mo, nakatalikod ka na, minumura ka pa. No, ganon ang mangyari. Why? It is more blessed to give than to receive. No? At hindi yan kawalan sa atin, mga kapatid. Huwag tayong sigurista. Huwag tayong masyadong mabilang
No? Na to the last centavo, talagang, kaya believe ako sa mga accountant talaga. Yung mga accountant, no? Pag nagbalansi ng libro, talaga namang ultimo, 1 centavo, 5, kailangang kompleto. No? But in our God, in our relationship with others, mga kapatid, sometimes it is better to sacrifice. No? At yun bang tayo na ang magpaano, yung tawag doon? Magparaya. No? Because we are, hindi ibig sabihin na dito lang tayo sa kapwa nating kapatiran sa church, mabuti, pagdating natin dyan sa labas, kapitbahay mo, kaaway mo, no, hindi ka na makasakay ng taxi kasi lahat na markahan ka na ng taxi driver, wag yan. No, pati sa Grab, hindi ka na tatanggapin. Yung mga jeepney drivers, pinag-uusapan ka na dahil, no, wag ganun. No, why? We carry the name of our Lord. No, in favor with God and with man, binabalansin natin yan, okay tayo sa Diyos, okay tayo sa ibang tao. No, why? Siyempre, dala natin yung pangalan niya, pero yung impression ng ibang tao ay masama tungkol sa atin, nakakahiya tayo sa Diyos. No, pag gano'n ang mangyari. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. So nagbigay ang Diyos ng instruction, sabi niya, okay, 6 na araw, makikibaka kayo dyan, patay-patay kayo sa trabaho, pagdating ng linggo, Sabbath day, or kung kailan ang rest day nyo, akin yan. No? Pero tayo, anong gagawin? No? Yung mga call centers natin, tayo ng mga Pilipino ang lugi. Why? No? Dati, mga panahon ng mga ninuno, hindi, panahon ng nila Brother Ed, panahon ng panahon ng mga 60s, no? Sabihin na natin, mga 60s above. No? Panahon nila, pag sinabing trabaho, 8 to 5. Pagdating ng alas 7, probinsya, alas 6, lahat ng parents andun na sa bahay kasama yung mga anak. At maya-maya kakain na yan at matutulog na. Ngayon, pag sinabi mong trabaho, anong shift mo? No? Pang-umaga ka ba? Pang-graveyard ka ba? Handa ka na sa kabaong? No, graveyard ka na eh. No, andun ka na. No? Yung changes, mga kapatid, sobra-sobra. No, nagpakasal kayo ng asawa mo. No? Duty siya pang-umaga, ikaw pang-gabi. No? Anong mangyari niyan? Hindi na kayo nagpapansinan hanggat sa mamaya may lamat na yung relasyon. Dahil dyan, sinong lugi? Tayo. Why? Tayo ang nag-a-adjust dahil kailangan natin ng pera. Ang Pilipinas ang nag-a-adjust sa oras ng ibang bansa. Why? Sila ang nagpapasahod eh. No. Sila doon sa US, sila sa Australia, araw yun sa kanila. No. Lalo na sa US. No. Tapos tayo ang magkikater, no, talagang bangag, sukang-suka ka na sa hilo. No. Dahil sa pagod, dahil sa... Kasi siyempre sa kanila araw, tayo mag-a-adjust dito. No, okay, alas 12 tanghali, sa atin alas 12 ng hating gabi rito, sukang-suka ka na, gawin mo pa rin. No, dahil sa kakaisip, konti na lang makakabili na ako ng kotse. Konti na lang makaka-down na ako ng house and lot. No, konti na lang ibabaon na ako sa hukay. No? Ganon ang mangyayari. Why? Broken relationship, broken marriages, no? Broken ang relasyon sa mga anak, no? Sa magulang, no? At the same time, broken ang relationship sa Diyos. Why? Dahil lahat ng yan. No, kaya nga hindi man natin abutan yung mga days ng mga nauna sa atin. No, ganun sila. Pag sinabing trabaho, 8 to 5, pagdating family day, okay na. Ultimo ngayon, Sabbath day, wala na yan sa kanila. Ultimo Sunday ngayon, ang estudyante andon sa school. No, saan tayo nakakita niyan? No, nag-i-exam, nagaganito, lahat na lang, wala nang panahon sa Diyos. Verse 10, but the 7 days, the Sabbath of the Lord thy God, in it thou shalt not do any work. No, wala kayong tatrabahuin dyan. You, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. No, andyan sa loob ng pamamahay mo, wala kahit sinong magtrabaho, yung araw na yan ay para sa akin. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all the men, or that in them is,
and rested the seventh day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. No, kaya sabi niya, kahit nga ang Diyos mismo na naglikha ng lahat, pagdating ng seventh day, a time to rest, a time para sa Kanya. Honor thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. No, ito, klaro ito. No, honor thy father and thy mother, yung relationship natin sa mga mahal natin sa buhay. Sabi niya, pag ginalang mo yan, inonor mo yung magulang mo, anong kapalit yan? Magkakaroon ka ng mahabang buhay. No? At promesa ng Diyos ito. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. No, so marami yan dyan. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, no, nor his manservant, nor his maidservant. Yung relasyon natin to sa kapwa natin, mga kapatid, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. No, wag natin pag-interesan yung mga bagay na hindi atin. No, sabi niya, wag natin gawin 'yan. Wag tayong maging sakim. No, and all diyan na lang siguro tayo, mga kapatid. No, wala naman akong ano pa ba? Meron pa ba akong sasabihin dito? So okay na siguro 'yan. No. So again, we must establish a good relationship with our God and with our neighbors. Thank you, Jesus. So praise Him.